Iniikot niya ulit ang bote hanggang sa naturo yun sa ibang tao, pati nga si Bessie. Pinagulong-gulong ng 10 times sa sand for her dare. Si Paul naman, nag-truth. Na-reveal niya tuloy ang color ng kanyang brief. Nagtawanan ng lahat. Iniikot na ni Paul ang bote. At sa wakas, sa akin naman na ituro. Okay, ikaw naman kasi. Truth or dare? Sabi ni Ray. Sige, dare na lang. Para masaya kasi kung dare. Yun sayang, dapat ako na lamang mag-utos. Napatigil si Ray. Hindi siya pwede. Hindi kasali si Cassie. Napatingin naman ang lahat kay Echo. Natahimik tuloy ang lahat ng tao sa bonfire namin. KJ talaga itong si Echo. Kasali naman lahat, diba? Ang unfair naman siguro kung exempted ako. Ngumiti ako sa kanila. Tahimik pa rin silang lahat. Takot talaga kay Echo. Akin na. Kinuha ko yung shot glass. Huwag mo nga inumin yan. Magpaprotesta ni Echo. Inanom ko nga. Ginaya ko yung kay Lucy. Isang lunukan lang lahat. Ano bang laman ito? Ang sakit sa lalamunan. Napaubo ako after ko mainom. Narinig ko nag-cheer ulit yung mga tao. Yes, nabalik ulit sa dati ang atmosphere kanina. Si Echo. Parang gusto na ulit akong sigawan. Kaya inunahan ko na. Sige na, Paul. Ano yung dare mo? Sabi ko. Napatingin naman si Paul kay Echo. Tinitigan kasi siya ni Echo ng murderous glance ito. Nang tumingin na ulit sa akin si Paul, bigla siyang ngumiti. Tapos, binulungan ako. Sige na. Ayusin niyo na yan. Tapos nalakasan niyo ulit yung boses. Okay, Cassie. Ang dare ko. Doon ka umupo sa tabi ni boss. Sabi ni Paul at nakatingin kay Echo. Oy, ang daya. Ang dali naman nun, Paul. Nagprotesta naman si Ray. Sige, gusto mo. Ikaw na lang ang mag-utos. Sabi ni Paul. Tumingin naman si Ray kay Echo. Sabi ko nga okay na ang dare mo. Sige na kasi. Palit na tayo ng upuan. Napakamot pa sa batok si Ray. Wala tuloy ako nagawa. Kundi ang umupo sa tabi ni Echo. Ayaw ka naman maging KJ. Kaya lang, magkaka-stiff neck ako nito. Hindi kasi ako tumitingin sa may kanan ko. Nag-start na ulit yung game. Nakitawa at nakipagbiruan ako sa kanila. Pero never akong tumitingin sa may right side ko. Yung painting. Narinig kong bulong ni Echo. Sabi ko naman, habang hindi pa rin nakatingin sa kanya, nagulat ako dahil bigla siyang nagsalita. Yung painting sa kwarto, para ba sa akin yun? Tanong ni Echo. So, nakita niya na pala. Hindi niya pa nagustuhan. Inikot ulit yung bote at kibese naman tumapat. Pinili niya ang truth. Pwede naman hindi mo iuwi kung hindi mo nagustuhan. Mabilis akong tumingin sa kanya, then nag-awkward smile. Tapos tumingin ulit sa game. Hala, nakita ko yung kanyang lips. Tinanong si Bessie kung sino ang pinakagwapo sa opisina. Wala daw talaga siya maisagot, kaya mag-dare na lang siya. Nakitawa naman ako nung nagtawanan sila. Wala naman ako sinasabing hindi ko gusto. Bulong ulit ni Echo. Ano ba tong si Echo? Pinipilit ko na nga maging normal Kaya dapat, hindi niya ako kinakausap, diba? Normally naman, hindi niya ako kakausapin kapag hindi ako ang unang nagsalita. At saka kahit hindi ko siya tinitingnan, alam ko, nakatingin siya sa akin. Pero wait, ibig sabihin ba, nagustuhan niya yung pininta ko? Ay naku kasi, wala na naman siya sinasabing nagustuhan niya Pinakanta si Bessie ng I don't wanna miss a thing para sa kanyang dare. Puro birit siya, kaya naman nagkatawanan ulit ang lahat. Ang ingay ng buong grupo, pero ang tahimik namin ni Echo. Kahit nakikitawa ako sa mga sinasabi nila, hindi ko pa rin maiwasan na maramdaman lahat ng kilos ni Echo. Bakit hindi ba ako kinakausap? Hindi pa rin ako tumitingin sa kanya kahit nagsasalita siya. Hala,
Ang obvious naman kasi. Akala ko ba, normal dapat? Yung parang walang nangyari. Kinakausap naman kita sabi ko, habang nakatingin pa rin sa bote. Tumigil ito kay Ray. Nakulagot siya sa ipapagawa sa kanya ni Bessie. Kung ganon, bakit ayaw mo tumingin sa akin? Huwag mong tingnan yung lips niya. Eko, hindi talaga pwede. Okay lang talaga na maka-stiff neck ako. Hindi talaga pwedeng hindi ako tumingin sa'yo. Malaala ko lamang yung nangyari kanina. Every time, mapapatingin ako sa kanyang lips. Hindi Tumitingin naman ako sa'yo Plinano kong tumingin sa kanya na mabilis. Para lang hindi niya masabing, hindi ko siya tinitingnan. Pero kasi nang lumingon ako sa kanya, nagtama yung mga mata namin. Napatagal tuloy ang tingin ko. Para kasi, ang lungkot ng kanya mga mata. Dahil ba sa akin yon? Imposible. Galit ka ba? Mahinang sabi ni Eko. Gusto kong sabihin na hindi naman ako galit. Pero dahil nagsalita siya, hindi ko naman maiwasang mapatingin sa kanyang lips. Napansin din niya kung ano ang tinitingnan ko. Mabilis ako nag-iwas ng tingin at tumarap ulit sa bote. Kainis, nalaala ko na naman. Yung mga kasama namin, patuloy pa rin sa paglalaro. Parang walang nakakapansin sa awkward atmosphere namin ni Eko. Magsalita ka nga kasi. Si Caitlyn nga pala. Kamusta siya? Hindi ko kasi siya makita ngayon Tanong ko kay Eko. Makaisip man lang na mapag-usapan. Huminga ng malalim si Eko. Yung ginagawa niya kapag nagpipigil ng galit, wala na siya. Napatingin naman ako kay Eko nang hindi sinasadya. Patay na siya? Hala, anong ginawa ni Eko? Super nagalit pa siya nung nalaman niya nagsinungaling si Caitlyn. Hindi. Wala na siya kasi umalis na siya. Sabi niya, umalis lang pala. Excited kasi. Gusto, mamatay agad. Lord, sorry. Joke lang po yun. Ayoko naman siya mapahamak. Kahit na medyo taas kilay siya. Tumingin na lamang ulit ako sa bote. Umiikot na ulit. Teka, saan siya nagpunta? Tanong ko. Ewan, I just told her to get lost or I'll sue her. Walang kalutoy-lutoy na sagot ni Eko. Hala, Eko, hindi ba medyo brutal yon? Tinakot niya ba si Caitlyn? Sabi ko na naman, masamang galitin itong si Eko. Pero ano na kayang nangyari kay Caitlyn? Sigurado, umiyak yon. Okay lang ba siya? Kahit papaano. Nag-alala naman ako. Sino? Tumahimik na lang ako. For sure. Alam naman ni Eko kung sino tinutukoy ko. Huwag mo na nga siyang isipin. Hindi siya mahalaga. Sabi ni Eko. Napakagatlabi ako. Grabe. Medyo mean naman iyon. Alam ko minsan. Nakakainis si Caitlyn. Pero naiintindihan ko kasi ang kanyang feelings. Kahit di ako nakatingin sa kanya, naramdaman ko. Ginulo ni Eko ang buhok ko. Huwag ka nga sumimangot. Ang ibig sabihin, huwag mo siyang isipin. Dahil hindi ko siya iniisip. Kasi, hindi naman siya mahalaga. Hindi naman siya importante sa akin. Kaya huwag mo na nga lang siyang isipin. Hala, bakit biglang nainis? Napatingin tuloy ako sa kanya. Bakit namumula ang kanyang tenga? Nag-explain ba siya sa akin? Nawala sila ng relasyon ni Caitlyn. Alam ko naman yon. Kasi, hoy, napatingin naman ako kina Ray. Hawak niya yung bote. Sa'yo naturo yung bote. Ano, truth or dare? Talaga? Siguro, dare na lang ulit. Hindi na nga siya kasali, diba? Singit naman ni Eko. Bakit ba ayaw niya akong pasalihin? Boss, hindi pwede. Kasali na siya kanina pa. Dapat kasali ulit siya ngayon. Tinignan naman sama ni Eko si Ray. Kunwari hindi naman siya napansin ni Ray. Dahil ngumiti pa rin sa akin. Di ba kasi? Gusto mo namang sumali? Yap. Masigla kong sagot. Hindi nga pwede. Ininom ko ulit na mabilis yung isang shot bago pa ako mapigilan ni Eko.
Gumuguhit talaga sa lalamunan ko. First time ko makainom ng ganito. Ano na yung dare ko, Ray? Parang nagiging masigla ako dahil sa shot na iyon. Ikaw kasi, anong gusto mo? Alam ko na. Gusto mo sumayaw? Suggest ni Ray. Nagsigawan naman yung iba. Parang lumakas tuloy ang loob ko at tumayo. Sure. Anong sayaw ba? Wow. Marunong ka ba ng ginawa ni Lucy kanina? Yung lap dancing. Gusto mo ba gawin iyon? Napatigil si Ray. Subukan mong ipagawa sa kanya at huwag ka nang pumasok pa ulit sa opisina. Napatigil na naman ang hiyawan nang dahil kay Echo. Forever KJ talaga. Teka boss, ikaw naman. Tinatanggal mo na kaagad ako sa trabaho. Biro lang naman yun sabi ni Ray. Tapos tumingin sa akin. Sige kasi, mag-jumping jacks ka na lang, mga 5 times. Nag-jumping jacks na lang nga tuloy ako. Ang porn niya naman ang dare nito sa akin. Mamaya pa, ako na yung nag-ikot ng bote. Napaturo yung bote kay Echo. First time. Paano ba yan, boss? Sa'yo naturo. Sabi ng ka-office mate nila. Walang daya yan, Si Cassie pa talaga ang nag-ikot niyan. Sabi naman ng isa pang ka-office mate. Oo nga, boss. Truth or dare? Hindi ako kasali. Protesta ni Echo. KJ nga, diba? Parang natakot na nga mga kaopisina. Natatakot mang wala ng trabaho. Hindi pwede. Dapat. Fun game lang to. Sige na kasi, iikot mo na lang ulit. Pero diba, dapat, lahat kasali. Sige, ako na lamang ang gagawa ng isa pang dare. Ako na nga lang. May KJ akong katabi. What? Sigaw ni Echo. Ininom ko yung isa pang shot glass. Gumagaling na ata akong uminom. Bakit mo ininom? Umalis na nga tayo. Sigaw naman ni Echo. Teka lang, Echo. Hindi pa naman tayo tapos Ako na lamang ang gagawa kapag naturo sa'yo. Huwag ka mag-alaala at nagtatang twister ako bilang dare. Tumagal pa ulit yung laro. Tuwing natuturo kami ni Echo ng bote. Ako ang umiinom at napaparusahan. Nang lumaon, kinukuha na niya sa akin ang shot glass at siya nang umiinom kapag natuturo sa kanya. Pero ako pa rin ang gumagawa ng dare para sa kanya. Parang umiikot na ang paligid. Mas tumitingin na rin ako kay Echo ngayon. Hindi na ako naiilang katulad kanina. Ang saya naman. O kasi, ikaw ulit. Truth or dare? Dare syempre. Tumayo na ako at sumigaw. Grabe, ang gaan ng pakiramdam ko. Bakit ba lagi na lang siya yung natuturo ng bote? Narinig kong sigaw ni Echo. Kinuha ni Echo mula sa akin ng shot glass at kanyang ininom. Hala, tinuruturo ko pa siya. Bakit mo ininom? Napasinok ako. Ako dapat Ako dapat. Napasinok ulit ako. Hala, ang sarap tumawa. Boss, chillax ka lang. Hindi naman namin dinadaya Nagkakataon lang talaga. Bakit parang dalawa na ang itsura ni Ray? Mga lasing na kayo. Tara na nga, sabi ni Paul. Tumayo na si Paul. Tumayo na rin ang iba. Bakit nagdo-double na sila sa paningin ko? Pagyabang-gyabang na naglakad yung iba pabalik sa hotel. Konti na lang ang matino ang isip. May mga ibang grupo pa na nasa ibang bonfire, pero yung iba, bumalik na sa hotel kanina pa. Sandali lang, Paul. Tumingin siya sa akin. Hawak niya sa kanang kamay si Lucy, at sa kaliwa naman si Ray. Bakit? Babalik na? Paano na yung dare ko? Suminok ulit ako. Bumalik na tayo kasi. Lasing ka na. Pati na din si Ray at si Lucy. Bukas na lang ulit. Doble na si Paul. Pero paano yung dare ko? Sa akin naturo yun Bigla naman, may umakbay sa akin. Sige na, Paul. Ihatid mo na sila. Ako nang bahala dito. Si Echo ba yun? Nakita ko. Tumango ang dalawang Paul at naglakad papuntang hotel. Nagdodoble na siya sa paningin ko. Napatawa ako. Bakit kaya siya nagdodoble? Bakit ka tumatawa? Si Echo nga itong sumingit.
Ha, kasi doble. Sinok ako ng sinok. Lasing ka na. Halika na. Nagsimula na maglakad si Echo. Dahil nakakbay siya sa akin, ay napalakad na rin ako. Tinanggal ko ang akbay niya sa akin, kaya napatigil kami. Sandali nga, hindi ako lasing. Sino nagsabing lasing ako? Sabi ko naman kasi, huwag ka nang sumali dun eh. Nalasing ka tuloy. Tapos narinig ko siyang bumulong. Lagot sa akin ang reyna yan bukas. Hindi ako lasing ah. Kaya ko nga maglakad ng diretso eh. Naglakad naman ako ng pagyewang-gewang. Nahihilo na ako. Forever na ata ang sinok ko. Yan pala ang diretso ha. Halika na. Bumalik na tayo. Lumapit na siya sa akin. Umatras naman ako para hindi niya ako mahawakan. Oops, bakit ka lumalapit sa akin? Ayoko yung lips mo ah. Ayoko yung makita. Pagyewang-gewang pa rin ako. Ang sarap ng hangin. Ang lamig. Ah, kaya ba ayaw mo akong tingnan kanina? Bakit naman ako titingin sa'yo? Crush ba kita? Ha? Akala mo, crush kita. Sino ka ba? Naglalakad pa rin ako. Ano nga bang lugar to? Bakit may buhangin? Biglang may humawak at kumarga sa akin. Bridal style. Oo, crush mo ako. Patay na patay ka pa nga sa akin. Kaya bumalik na tayo. Nagsimula na siya maglakad. Tinignan ko ang kanyang mukha. Echo. Oo, ikaw si Echo. Ang sayang tumawa. Ang sarap naman dito sa arms niya. Pinisil ko ang kanyang ilong, habang ang isa kong kamay nakasabit sa may leeg niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sabi ni Echo. Pero hindi naman tinatanggal ang kamay ko sa kanyang ilong. Ang word ng boses mo. Parang ngongo si Echo. Tama na nga yan. Di na ako makahinga. Tinanggal ko nga. Pero pinisil ko naman ang kanyang pisngi. Ganyan ka ba talaga kapag lasing? Tumawa ulit ako. Ang cute mo kasi eh. Ang sarap pisilin ng pisngi niya. Nakarating na kami sa hotel. Pumasok na kami sa elevator. Grabe. Nagsisimula na akong antukin. Bakit kaya feeling ko? Pagod na pagod ako. Bakit mo ako tinitingnan? Sabi ni Echo. Hindi kita tinitingnan ah. Pero syempre, nakatingin pa rin ako sa kanyang mukha. Bakit nga ba ako nakatingin? Tumitig din siya sa akin at ngumiti. Hi, heaven. Patay na patay ka talaga sa akin no? Sabi ni Echo. Buti alam mo. Yap. Kahit lagi ka nakasigaw, nakasimangot, hindi namamansin, at super siloso. Sabi ko, habang sumisinok. Nawalan bigla ang kanyang ngiti. Nangaasar ka ba? Andito na kami sa floor namin. Lumabas na kami sa elevator. Grabe, inaantok na talaga ako. Ang bigat na ng mga mata ko. Naglalakad na kami papuntang room nang narinig ko siyang bumulong. I'm just not good at it. Pinipigilan kong pumikit. Pero inaantok na talaga ako. Naramdaman ko. Binuksan na niya ang pinto sa kwarto namin. At pumasok na kami. Talking to people. Expressing what I feel. I'm not good at those. Mahinang sabi ni Echo. Nakapikit na ang mga mata ko. Di ko na talaga kaya. Pero gumiti pa rin ako. It's okay. Kahit ano ka pa, katanggapin ko naman lahat eh. Nilapag na niya ako sa kama. Mahal kasi kita, Echo. Bulong ko. At yan ang huli ko nasabi, bago ako tuluyang nakatulog. Pero sa lugar kung saan naghahalo ang realidad at panaginip, sa lugar kung saan tumitigil ang panahon, parang minaramdaman akong dumampi sa aking mga labi. Good night, Cassie.